Blackout. Nagmamadaling tinungo ni Onyok ang kusina upang kumuha ng kandila para tapusin ang mga paghahanda para sa pagpapakitang turo kinabukasan. Dahan-dahan niyang binuksan ang lumang aparador at tumambad sa kanya ang isang pamilyar na bagay, ang lumang gasera. Sinindihan niya ito at habang unti-unting lumiliwanag, bumalik sa kanyang alaala ang mga tagpo ng kanyang kabataan. Alas 5:30 ng hapon, ika-17 ng Mayo 2004, sa baryo ng Lunen, bayan ng Tupi, Timog Cotabato. Naghahabulan sina Onyok kasama ang mga nakakatandang kapatid, ang kambal na sina Marie at Sally. Pabalik na sila ng bahay mula sa pagbili ng gaas para sa gasera. Mga anak, halina kayo at tayo'y maghahapunan na. Pagtawag ni Aling Maria habang sinisindihan ang gasera. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Masayang awit ni Marie. Binabati si Onyok na nagdiriwang ng kanyang ika-6 na kaarawan. Hipan mo na ang iyong cake, Onyok, at humiling! Pabirong sabi ng kambal habang inalalapit ang gasera at kanin na tila kandilang hinihipan sa isang cake. Ang hiling ko, sana ay magkaroon na kami ng sariling ilaw at sana ay magkaroon na rin kami ng telebisyon. Masaya niyang hinipan ng gasera at sabay-sabay silang nagtawanan nang mapagtanto nilang nawala na sila ng ilaw. Muling sinindihan ni Aling Maria ang gasera at sila'y naghapunan na. Ang mga ngiti sa kanilang mga labi ay nagpapaalala na sa kabila ng mga simpleng bagay, marami pa rin silang dahilan para maging masaya. Pagkatapos kumain, naghugas ng mga pinggan ang magkakapatid at agad silang nagtakbuhan patungo sa kanilang kapitbahay nang marinig nilang nagsisimula na ang paborito nilang palabas sa telebisyon. Marie! Onyok! Halina kayo! Nagsisimula na ang Marina! Sigaw ni Sally. Pagdating sa tahanan ng kapitbahay, kani-kaniya silang naghanap ng pwesto sa may bintana upang makapanood. Wow! Ang saya namang lumangoy sa kailaliman ng dagat! Ani ni Marie. Oo nga ate, ang sarap magmasdan ng mga isda at mga halamang dagat. Sambit naman ni Onyok. Ngunit, ilang minuto pa lamang ang lumipas, ang mga ngiti sa kanilang labi ay napalitan ng lungkot nang sila ay pagsarahan ng bintana. Malungkot na umuwi ang magkakapatid dahil hindi nila natapos ang paboritong palabas. Isa-isa silang pumasok sa kanilang munting tahanan at umupo na lamang sa mesa habang nakatitig sa gasera. Gusto niyo bang makakita ng mahika? Masayang tanong ni Sally sa mga kapatid. Anong mahika ba yan ate? Tanong ni Onyok. Tignan niyo! May isang malaking ibon sa ating dingding! Mayabang na pagpapakitang gilas ni Sally. Namangha ang kanya mga kapatid kaya sinubukan na rin nilang gayahin ang ipinakita niya. Masaya nilang pinaglaruan ang liwanag na dulot ng gasera. Ang mga simpleng anino sa dingding ay naging kanilang laruan ng gabi iyon. Puno ng tawanan ang kanilang munting tahanan. Nawili ang magkakapatid sa paglalaro ng gasera hanggang mapansin nilang paubos ang gaas nito. Hudyat na kailangan na nilang matulog. Habang magkasamang tinitignan ang palamlam na apoy ng gasera, napatanong sila sa isa't isa kung ano ang kanilang mga pangarap sa buhay. Paglaki ko, gusto kong maging isang fashion designer sa ibang bansa at mamuhay roon ng masaya, katulad ng napapanood natin sa telebisyon ni na Aling Chona. Masaya ang paglalahad ni Sally habang nakapikit. Ako naman, paglaki ko, gusto kong maging matapang at malakas para maipagtanggol ang mga naaapi. Bulalas ni Marie. Ikaw ba, Onyok? Anong gusto mo?
mo paglaki mo? Sabay na pagtatanong ng kambal. Paglaki ko, gusto kong bumili ng telebisyon na kasing laki ng dingding natin. Magkaroon ng malaking laruan na kasing laki ko. At magkaroon ng sariling kuryente at malalaking ilaw para maging maliwanag na maliwanag ang ipapatayo kong bahay na malapalasyo sa laki. Buong pagmamalaking tugon ni Onyok. Naging mahirap ang pamumuhay ng kanilang pamilya. Araw-araw, nilalakad na magkakapatid ang kilo-kilometrong daan papuntang paaralan. Sa tuwing recess, kapag walang baon, kani-kaniya silang pumupunta sa silid ng kanilang tiyahin na guro. Umaasa na makahingi ng perang pambili ng saging at juice. Pagkatapos ng eskwela, dadaan muna ang magkakapatid sa isang malaking tindahan kung saan nagtatrabaho bilang labandera ang kanilang ina upang mangutang ng bigas, sardinas at noodles para may makain sa susunod na araw. Sa pagsapit ng gabi, magsisindi na naman sila ng gasera para makapaghapunan at magawa ang kanilang mga takdang aralin. 7 taon ang nakalipas nang makapagtapos ng sekundarya ang kambal at naisipan ng kanilang magulang na patigilin muna sila sa kanilang pag-aaral at pansamantalang manirahan sa kanilang tiyahin sa lungsod ng General Santos. Tanging si Onyok na nasa 8 baitang sa sekundarya ang naiwan sa tabi ng kanyang ina. Aandap-andap ang liwanag ng gasera dahil sa kulisap na tila nakikipaglaro sa apoy, habang ang mga bahay ay maliwanag na maliwanag dahil sa dekuryenteng ilaw. Binaling niya ang tingin sa gaserang nakapatong sa puting plato na may tubig. Inihanda upang dito mahulog ang mga kulisap na dadapo sa gasera. Nakita niya ang mga patay na insekto sa tubig at sa kanyang isipan, malinaw niyang binitawan ang pangako. Magtatagumpay ako. Darating din ang liwanag sa aming buhay. Hindi ako magiging katulad ng mga insektong ito na hinahayaang mawala ang pag-asang mamuhay na maginhawa. Patuloy siyang nagsumikap sa kanyang pag-aaral. Kahit sa tuwing hapon, ay kailangan niya maglakad ng kilo-kilometro pauwi sa kanilang tahanan, umulan man o bumagyo. Sa kabila ng hirap, hindi siya tumigil sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Matagumpay siyang napabilang sa top 10 ng kanilang klase. Nakapagtapos siya ng senior high school bilang with honors, nakapasa sa entrance exam ng isang universidad at nakamit ng scholarship. 18 na kaarawan ni Onyok. Sumama na rin siya papuntang lungsod ng General Santos upang makapag-aral sa kolehiyo. Dahil sa kakapusan ng pera at kamahalan ng pamasahe, 1 beses lamang sa 1 buwan umuwi si Onyok sa kanilang tahanan sa probinsya. Minabuti niyang manirahan sa kanyang tiyahin habang tumulong sa pagbebenta ng saging sa palengke araw-araw pagkatapos ng kanyang klase upang magkaroon ng allowance at makalibre sa pagkain at tirahan. Pag-aaral at pagtatrabaho ang naging buhay ni Onyok hanggang sa makapagtapos sa kolehiyo at maging isang ganap na guro. Gaano man kadilim ang buhay, mayroon pa ring liwanag na naghihintay. Sabay-sabay na pagbasa ng mga mag-aaral sa 3 baitang sa kwentong ipinabasa ng kanilang guro. Magaling, Sir Jason! Pagbati ng kanyang punong guro pagkatapos ng kanyang matagumpay na pagpapakitang turo. Maraming salamat po, sir! Masayang saad naman ni Onyok. Naway patuloy kang magsilbing inspirasyon para sa ating mga mag-aaral dito sa Pawpaw. Habang naghahanda si Onyok pauwi, biglang nawala ang kuryente. Kahit madilim, nakita niya ang mga batang masayang naghahabulan. Sa paligid, unti-unting lumiwanag ang mga tahanan. Dala ng mga nakasinding kandila at gasera na tila nagbibigay buhay sa tahimik na kalye. Naalala ni Onyok ang kanyang mga nakakatandang kapatid na sina Sally at Marie.
Si Sally ay masaya at matagumpay na nagtatrabaho sa Europa, habang si Marie naman ay kakapasok pa lamang sa serbisyo bilang isang pulis. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Pinutol ang kanyang pagmumuni-muni. Hello, Mang? Nasaan na kayo? Hintayin nyo na lang po ako dyan sa mall upang mabili na natin ang TV na napili ninyo. Sambit ni Onyok, may kasamang ngiti sa kanyang labi.